Happy Sabbath mga kapatid. Sa bahagi po ng personal ministry ay nitong linggong itong nagdaan ay ang aming mga na-encounter ay talagang masasabing minsan lang ang positive pero madalas na aming nagiging karanasan ni Brother George ang negative. Parang na kakaiba pakinggan mga kapatid, pero ito po ang pangyayari. Yung aming inaasahan sa loob ng mahigit isang buwan na naming kabalik-balik sa mga tahanan, mahigit isang buwan na amin pong ipinipenetrate ang gawain dito sa Golden Harvest, dito sa City Ward, dito sa itong isang purok na ito, ano itong purok? At doon sa unahan pa, akyat kami doon sa may mga kawayanan. Ang katuwiran mga kapatid, halos isa lang ang kanilang punto na ibinabahagi din sa amin. Una, ang negative sa negative side, ang kanilang ibinabahagi mga kapatid ay wala silang panahon na makipag-usap dahil ang kanilang pangangailangan ay nakasalalay doon sa kanilang hanapbuhay. So ang iba nasa opisina, ang iba ay mga nagko-construction, nagtatrabaho, kaya ang sabi nila, pasensya na lang po dahil ang maiiwan lang talaga dito sa aming bahay ay mga bata lang. So, negative, mga kapatid. Ibang bahay naman ang amin pong pinupuntahan. Talagang aming ipinipenetrate ito, halos itong buong area na ito, na house to house namin, mga kapatid. Ang tanging paraan na lang namin ginagawa para lamang na makuha namin yung... Kasi meron talagang tao, mga kapatid, na hindi di haharap sa amin, hindi makikipag-usap. Kaya nag-uusap kami ni Brad George sa isang paraan nga kahit papaano, kung hindi man siya makipag-usap sa amin ng talagang medyo may kahit mga 1 minute lang, kung hindi niya yun magagawa sa aming makipag-usap sa ganung katagal o sa kahit kalahating minuto na lang sana. Pero karanasan namin mga kapatid, madalas nga nangyari nga talikuran lang kami. Kaya aming ginagawa, sabi ko, Dear George, ay baka mayroon kang mga pamphlets. Yung mga babasahin, mga pulyeto. Mayroon siguro ang church, pwede siguro tayong maghingi para mayroon talaga tayong maiiwan sa kanila. Kahit papaano, kahit hindi man nila tayo kakausapin, hindi man nila tayo haharapin, pero sa tuwing sila ay pag-approach natin at sila naman ay nag-entertain sa atin ng kahit sandali lang, mayroon din tayong naiaabot na babasahin. Kaya mga kapatid, naglaan kami rin ng panahon na marami pala siyang pamphlet si Brother George. Kaya aming ipinagtupi-tupi yun. Yung sa panahon ng mag-iinit na nga, talagang napagkainit na naming maglalakad, sabi ko, ating ilalaan muna ito, nga tayo ay magtupi, ating iayos itong mga babasahin na ito, at nakapag-ayos kami mga kapatid ng halos 100 kapiraso. At nang kami ay ulit na umikot, yung mga taong hindi namin nasasalamuha sila noon, hindi talaga makipag-usap noon, nung una, yung pangalawang ikot namin, hindi na namin uli naaabutan. Pangatlong ikot namin, binabalik-balikan namin mga kapatid, hanggang sa ika-4 naming ikot dito. Dito kami nakapokus talaga Amin ang naaabutan ng babasahin. Sabi namin, Sir, ang tanging paraan na lang po sa aming ginagawa dito ay ang pagbabigay sa inyo ng paalaala. So, wala naman tayong time na magkapag-usap ng matagal, ito na lang po ang aming ibibigay sa inyo. Sabi niya, baka may bayad yan.
Ay sabi namin, wala po itong bayad, no money involved ito, pero sana inyo po itong mababasa lamang. So tinanggap nila mga kapatid, yung dito nga side, diyan dito, hindi kalayuan dito, diyan sa mga manggahan diyan, may na puntahan, sabi ni Dear George, Der, tapos na yan dyan. Sabi ko, hindi, may mga bahay pa, pupuntahan natin. Noong aming pinupuntahan mga kapatid, napapasok kami doon sa talagang nakabakod siya, pero pinilit ko nga pumasok kami sa gate. Yung isang matanda, may kausap siya sa cellphone. Pero, aking napansin nga, ang kanyang katayuan ay talagang parang rugado siya ba? Tapos, noong nakita niya kami, ako kasi ang umuna nga talagang pumasok, si Brad George ay medyo nagpahuli, medyo naiilang siya, ako ang umuna. Ang sistema sa kolportor mga kapatid, yung paraan na aking ginagamit, yung gawain ng kolportor. Kasi ang aking dala ay babasahin. Papasok ako at tumahol yung napagkalaking aso, medyo napahinto ako at napatingin sa akin yung lalaki. Dahil naghinto na ako, at hindi na ako humakbang mapalapit sa kanya, siya na ang lumalapit. Pero napagkalayo pa niya, siguro ang distansya namin, yung kalsada na yun at dito. Paglakad niya mga kapatid, napansin ko nga talagang napagkahirap pala siyang lumakad. Yan. Tapos may binder siya dito, yung nakaikot sa kanyang tiyan. Nang siya napalapit na, sabi niya, ano ang inyong pakay? Sabi ko, sir, kami po ay ambasador ng Panginoon nga naparating dito sa inyong tahanan. Okay lang po ba sa inyo nga makakausap po namin kayo ng sandali? Sabi niya, may kausap ako. Tinigil ko lang kasi pumasok ka bigla. Sabi ko, sir, ito ay sandali lang naman. Sabi niya, ay hindi, wala akong panahon. Sabi ko, sir, nakikita ko ang iyong katawan nga parang mayroon kang problema. Mayroong problema ang iyong kalusugan. Pwede po ba nga kami ay makapag-share sa inyo ng kaunti para nga maibabahagi namin sa inyo ang mga pamamaraan? Kasi itong dito ito kanan, harap niya, dito. Napagkalaking bukol mga kapatid, kaya palang ginabaindiran niya ito dito. Kasi kung tanggalin ang binder, dito nga nakaikot sa kanya tiyan. Ito dito magbitay na. Napagkalaki talaga ang bukol niya dito. Kaya sabi ni Brad George, sabi niya, ano kaya yun der? Kasi hindi naman namin nakikita talaga na ano talagang sistema doon niya. Pero napansin ko nga ang binder bumukol talaga ng ganyan. Sabi niya, wala na kayong pakialam kung ano ang kalagayan ng katawan ko, ano ang kalagayan, ang sitwasyon ko. Wag na kayong mag-alala, wag na kayong maglaan ng panahon para sa akin. Umalis na kayo. Tinataboy kami mga kapatid. Ay sabi ko, sir, concern lang po namin talaga nga makarating kami sa inyo upang kahit pangminsan man lang, masasalamuhan namin kayo habang kami ay nandito sa lugar ninyo. Concern lang namin ang bawat kalusugan natin. Ay sabi niya, ay huwag kayong mag-alala, may pensyon ako. Tawag to yung maliban sa pensyon niya kanyang binabanggit, may insurance ako. Itong aking buhay, itong aking katawan, nakalaan na ito, may insurance na, hindi na ako nag-alala. Alam niyo mga kapatid, napatigil na lang kami si Brad George na magsasalita kasi sabi niya, lumabas na kayo, nakadisturbo lang kayo sa akin eh. Pero nalulungkot kami mga kapatid sa mga sitwasyon na yon dahil ang kaligtasan ay dapat na maiparating sa kanya. Siya lang ang ayaw tumanggap upang maligtas. Kaya aming uling binalikan, ang gate lagi nang nakatrangka. So hindi na talaga kami makapasok. At ang aso nandyan na sa tabi nakalagay na nakatali. So hindi na kami makapasok mga kapatid. Pero nitong mga araw na ito nga nagpas, sa positive side naman, may patuloy pa rin kami nga pinagsasakripisyuhan ng panahon, no? Na talagang aming pinipinitreat ito, ating isama sa dalangin mga kapatid, itong mga magpapakasal. Kasi diyan na lang kami nakapokus nga sila talaga willing namang magpabautismo at patuloy ang nurturing din natin sa mga bagong binyagan. Nandito si Brad Benito. Kami ay lagi doon kasama ang kanyang kapatid nga tumanggap na rin sa Bible study
At yun na lang ang amin pong nalaanan talaga ng panahon, at pagka mayroon kaming ibang panahon pa nga aming magagamit para sa muling pag-iikot at paghahanap ng mga interest, yun po mga kapatid ay ginagawa at ginagampanan po namin. So, ating patuloy pa rin isama sa dalangin ang gawain na ito mga kapatid, nga bago lilipas itong buwan ng June, ay mayroon tayong mga kaluluwa pa rin nga madala sa paanan ng Panginoon nga sila'y willing ding magpabautismo. Amen mga kapatid. So yun po ang ating gawain dito bilang sa personal ministry, mangyari nawa nga hindi lang kami talaga ang magbi-ministry. Pati tayo at tayong lahat, ang buong kongregasyon dapat involved sa gawain ito sapagkat individual tayo'y hahanapan ng bunga mga kapatid. Ito po aking dalangin. Maraming salamat po sa experience, Brother Ray. Ngayon naman po tayo po ay darako na sa ating closing song ng ating pong Sabbath School Worship. And continuing na rin po ng ating pong Divine. So tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang ating pong team song, Ang Paaralang Sabado ay Buhay. Tayo pong lahat ay magalang na tumayo. Paaralang Sabado'y nagliwanag, layunin ay nakamit ng ganap. Mapalad na pag-asa'y nagtagumpay, pagkat si Jesus ang siyang gabay. Paaralang Sabado ay buhay, puso ng iglesyang tunay. Lumalago tayo't nagbubunga, mabuting balita'y dala. Makibahagi ang bawat isa, manalangin huwag magduda. Ang Diyos ay nasa atin, tiyak kakamtin, gantimpala niya. Sa oras ng pagsambay, huwag lumiban, dalhin leksyon, Biblia at awitan. Araw-araw dapat na pag-aralan, ikaput handog huwag kalimutan. Paaralang Sabado ay buhay, puso ng iglesyang tunay. Lumalago tayo't nagbubunga, mabuting balita'y dala. Makibahagi ang bawat isa, manalangin huwag magduda. Ang Diyos ay nasa atin, tiyak kakamtin, gantimpala niya. Bawat isa ay dapat magsumikap, kay Kristo'y maghatid ng alagad. Sa tulong ng banal na Espiritu, ang gawain ay magwawakas. Paaralang Sabado ay buhay, puso ng iglesyang tunay. Lumalago tayo't nagbubunga, mabuting balita'y dala. Makibahagi ang bawat isa, manalangin huwag magduda. Ang Diyos ay nasa atin, tiyak kakamtin, gantimpala niya. Ang Diyos ay nasa atin, tiyak kakamtin, gantimpala niya. Tayo po ay manalangin. Mahabagi naming Panginoon sa pag-aaral po ng iyong mga salita.
gaano man kalaki at kaliit ang aming kasalanan, nakahanda po ang inyong biyaya, Panginoon, upang kami po ay patawarin. Sa amin pong nagagawang kasalanan araw-araw, Panginoon, sapagkat kami ay ipinaglihi sa kasalanan na hindi sana matapos ang inyong araw, Panginoon, mahingi po namin ito ng kapatawaran sa aming pong nagagawang pagkakasala sa inyo. Dalangin din namin, Panginoon, na taglayin namin ang inyong lakas at katuwiran, alang-alang na lamang ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.